Good evening. Ito yung overtime natin. Ito yung problema yung 09 error, yung bus soft start error ito. Medyo mahirap gawin to. Sakit din ang ulo ko rito. Ayan, tingnan natin ang error nito. Wala pa siyang error. Try natin. Hindi mag-error kasi wala siyang output. Ayun. 09 error. Sa mga 09 error dyan, may problema itong soft start. Pinag-aralan ko to paano gumana ang system na nito, pinaka-system nito. Hindi kasi mag-i-start ang buong nito, itong buong galing ito sa kanyang PWM. Hindi rin mag-i-start yan, hindi rin magbibigay ng kuryente yan hanggat wala naman yung kapasitor nito. Ito ngayon kaya tinawag na soft start. Ito yung magbibigay ng supply dito para hindi mabigla yung kasi pag nag-on agad to, maaaring magkakaproblema, biglang lalabas ang kuryente, medyo magkakaproblema. Dapat kasi may soft start talaga. Ito yung sinasabi ng iba na yung para daw sa spike. Hindi po yun, meron po itong soft start yung mga ganito. Ito yung trabaho niyan na para ma-detect yung biglaang paglabas ng kuryente nito dahil dito masisira ang output nito pag biglaan. Kaya may tinatawag na soft start nito para dahan-dahan magbukas yung magbigay ng kuryente palabas. Pero may mga bagong nito na bumubukas agad siya kasi may mga pictures na sana nilagay dito ng power MR. Yan, gawin natin ng soft start na na yan, yung error na yan. Try natin ihinang dito. Gawin natin itong nagkahawak. Hinangan ko ito. Hinangan natin. Sira ang pyesa nito. Ito pa lang to, in-actual ko pa lang para ma-fix ko yan pagkatapos na ito gumana. Try natin kung gagana yan. Naka-on na nga pala itong try natin yun. Try natin kung ano yung magagana ito. Pero meron na siya. Kaya dahan-dahan yan dahil sa soft start kasi mayroong mga bagong labas na yung bigla na rin lumalabas pa ganito mga output niya, mga bagong labas na yun. Pero ito meron mga output ito. Papakita ko sa inyo paano gumana ang soft start na yan. Tignan muna natin ang trabaho ng soft starts kasi ganito yan. Tanggalin muna natin yung soft start yan. May laman kasi ito, may laman ng kapasitor nito. Kapasitor nito may laman. Yung mga inverter medyo mahirap sa gagawin to. Lagyan natin sa diode para mag-discharge yung may laman pa siyang 200. Discharge mo muna.
Yan, na-discharge na natin. 9 volts na lang siya. Ito, mapapansin nyo pag hindi nakakabit ang soft start niyan, pag may problema ang soft start yan, pag nag-error 9, itong kapasitor dito, itong main filter na yan, kapasitor na yan, yung malaki, mapapansin nyo rito, pag in-on natin to, on natin, breaker, tapos on natin to, tutukan natin itong ano, ang kapasitor na to. Mapapansin nyo 12 volts lang siya, oh. Ayan, 12 volts siya, hindi siya umakyat mo siya pero konting-konti. Ayan, oh. Hindi pa nag-on ng ano yan, hindi rin mag-on talaga ang ano nito, ang PWM nito sa ano, pupuntang nagda-drive sa IGBT, hindi talaga mag-on yun. Natin mo, nag-error na siya kasi nga wala yung laman yung kapasitor, 12 volts lang siya. Ayan. Ngayon, lagyan natin ng soft start dyan para makita nyo kung paano gumana yung soft start dyan. Malawang sa po. Okay na. Ayun, naka-off siya. Ito, on muna natin itong breaker ulit. Ayan. Ayun, mapansin nyo yung ano, yung ating tester is naka 0 volt DC, tapos ayan, nasa negative 10 volts. Baliktad na ating tester. Baliktad rin natin. Tingnan nyo, may siyang 10 volts siya. Nakakabit ng soft start nyan. Iyon natin, mapapansin nyo. Ayan, tumaas siya, yan kasi dapat siya i-boost niya yan para magkaroon ng out na yung ating AC. Yan, yung trabaho niyan, hindi siya nag-error. Tingnan nyo, yan ang trabaho ng soft start niyan para hindi mabigla yung ano. Kaya sa mga gusto magpagawa dyan, PM lang po. Nahirapan ako sa 3.2 kW na ito. Maraming sira. Nag-short kasi ang ano nitong PB. Ito ang pinaka PB na dito. Nag-short sa loob ng ano, screwdriver. Yan, goods na ito. Ayusin ko na lang to. Sa mga ano dyan, may error 9. PM lang po. Error 9 na problema. PM na lang ako. Padala na sa akin.